sa inyong lahat, mga brother and sister, Luzon, Visayas at Mindanao. Sus, katagal-tagal na kung mga kapatid nitong mga video ngayon. At salamat at nakita ko kapatid. Reaksyon tayo sa video na aking ipakita sa inyo. Mga kapatid, talagang nalungkot ako sa pangyayari na itong kongresuma na ito ay grabe ito bumatikos sa pondo ng Vice President. 3 araw lang kapatid nagabaan. Siya ngayon nalaman ang totoo. Malaking pasalamat ko sa Congressman Marcolita, Congresswoman Bernadette Herrera, dati nating presidente si Congresswoman Gloria Arroyo. Maraming salamat sa inyo ma'am, sir, na dahil sa inyo hindi natin malaman ang mga sikreto ng ganito kalaki na hindi ako makapaniwala, pero sa lahat ng mga balita na tinitingnan ko ay nandoon talaga. 728 billion ang nawala kapatid. Nang ngayon, tinanong siya ngayon ni Congresswoman Bernadette Herrera at hindi niya ma-explain kung saan napunta. Puro siya bangko. Tapos DOJ na mag-explain. Sabi ni Ma'am Herrera, tayo ang mambabatas. Hindi ba natin alam ang dapat na sabihin mo? Bakit punta ka pa sa iba? Dito kapatid, ipakita ko sa inyo yung video na ito. At ako nalulula sa laki ng pira na ito. Totoo man to, nakita ko lang sa video. Ako, umabot ang dugo kong mga kapatid. Halos 200 over 150. Grabe yung pagka-high blood ko kapatid sa nangyari sa atin. Ang bansang Pilipinas ay ating mahalin. Hindi natin mahalin ang ating sarili. Kung tutulong ka man sa mga tao, tulong ka. Huwag mong gagawin na ang kaba ng bayan ay iyong ilustay-lustay. Kaya binoto kayo ng mga tao para makaupo kayo para diyan. Pero anong ginawa niyo? Mga kapatid, ito panoorin natin, mga kapatid. Ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmark revenue? So, hindi pong ginagamit ang revenue. Magamit ang revenue? Ano po yun? Talaga hindi magamit ang revenue? Madam Speaker. Lingon. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta Napay buhok nga, buhalagig buhok. para sa isang bagay na naka-earmark. Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na. Kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi, yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Madam Speaker, una sa lahat, napag-usapan na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na hindi makasagot ng maayos ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker, maliwanag po yun. Maliwanag. Katulad din. Maliwanag po yun. So lahat po yun Nawa? ay pwede. Ang galing magbatikos ni Inday Sara. Yung sistema po ng Gabaan? paggamit ng Gabaan? accounts sa lingon yan. general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung merong Lingon ma'am. Doon ka, magtanong ka likod. Ng ating kagalang-galang na B.H. Herrera. Nandito naman po ang DOJ. Oo, tinabubuhok ng buhok niyo. Ganun buhok niyo. Ng
ng legal opinion, ng tingnan mo. opinion mula sa DOJ, because that is really beyond us. Hindi po ako makakabigay, hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. DOJ? Speaker, Your Honor. Bakit hindi mo siya mambabatas? The first here. Bakit DOJ? Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pag kailangan na, sasabihin mo, pag kailangan na, nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pag kailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalak ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference nito dun sa DA? Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po Yung kasagot. dito ay cash management by the national government, and this is under Executive Order number 449. Yan po ang Tingnan mo, lakas ng gaba. dato ng ating national. Lingon, lingon, lingon. Kung meron pong legal question na gustong pang talakayin ang ating kagalang-galang na B.H. Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung gusto niyang Supreme Court? gusto niyang Ikaw nga Supreme Court. But as far as we are concerned, at any point in time Aking kaso mo. na hihingin Paliwanag mo ngayon yan. ang earmarked revenues Plunder. dahil Plunder maliwanag ni. po, mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga. Maliwanag sa alas 8 ng umaga. Ay demandable po yan. Madam Speaker, hingi nga po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse. Alam mo yun. Tagam. Hindi maliwanag kung magkano ang Oo, balanse. hindi ng mga maliwanag, revenues ha? Dahil natatraffic sa Sus, bureau. kagaling talaga ni Congress. You and I Woman, na- Herrera. know that. Salamat sa iyo, ma'am. Natatraffic Thank you, ma'am. ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera. Tapos, naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So, paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So, bigla tayong we earmark this certain, ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera, I love you, ma'am. may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, diba? Kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo, kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Maganda. Tingnan mo mga idol. Hindi makasagot-sagot. Tingnan mo mga idol. Ano ang ginagawa itong babae na to? Malaking kaba mga idol. Nalala mo ba yung mga idol yung kay pondo na year 2025 sa Vice President mga idol? Nagabaan 728 billion pesos. Ang galing talaga ng ating Congresswoman Bernadette Herrera. Maraming salamat sa ma'am. Saka si Congressman Marcolita. Saka si Congressman dating Presidente Gloria Arroyo. Thank you sa ma'am. Huwag nang kalimutan mag-subscribe ng aking YouTube channel at mayroon pa tayong mga reaksyon sa sunod nito. Pagdugtong nito, yon ang nakakatakot. Yung dugtong nito mga idol, yan ang nakakatakot. Reaksyon tayo at sa mga video ng ating mga kapatid. Maraming salamat sa inyo.
Huwag.